Nakita mo rin yun, ma'am? Nakita ko, actually dati, kasi wala pa ako, hindi pa ako masyadong sa Facebook. Nakita ko na lang yung ano niya na, naghingi siya na, parang nagmamakaawa na, maawa naman kayo, yung galit na galit siya doon. Yung galit na galit siya. Oo, nakaiyak din ako nung napanood ko siya na, tulungan niyo yung Tacloban, di ba kayo naawa? Anong nangyari para sa akin na tumulo daw yung luha niya nung nakita niya na lumubog ang Tacloban talaga. Totoo naman. Kasi nakita namin yung kasi ako wala akong cellphone, hindi ako nung nakita ko na lang sa huli na ganun siya kasi sir tumulong sa amin dati. Bakit ka naiyak, ma'am? Na-feel ko eh. Sige ma'am, sige. Naramdaman ko kasi ang na-feel ko na totoo siya para sa amin. Nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Hindi ko talaga makalimutan yun. Na kahit hindi siya taga rito, nung naging presidente siya, wala siyang tao, pinalampas, lahat tinulungan niya. Kaya ako natatouch doon sa niya. Sorry. Sige, okay lang ma'am. Sorry lang po, kasi hindi naman sa talagang doon ako naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siyang tinutulungan niya. Lahat kami. Magandang araw mga kaibigan. Yan po, napanood natin ang interview ni Tropang Bisaya, isang DDS vlogger sa mga residente ng Tacloban, na kung saan umiiyak sila, nagpapasalamat sa napakalaking tulong ni then Mayor Rodrigo Duterte just after the onslaught of Typhoon Yolanda, and even nung naging presidente siya, na marami siyang natulungan, lalo na yung pabahay. So, ito ang dapat mapanood ng presidente ngayon na nagsasabi na walang nagawa ang Duterte administration sa pagtulong sa mga Yolanda victims. Sobrang yun, very insensitive remarks ng isang presidente. Dapat sana, pwedeng may kulang pa, hindi pa tapos. Ganun sana. In fairness naman sa Aquino administration, sinimulan nila. Kasi grabe ang devastation. Hindi naman matatapos ng isang administration. So, may nagawa kaunti ang Aquino administration, pinagpatuloy ng Duterte. Ngayon, itutuloy din, tatapusin ba ng Marcos? Ganun sana, hindi yung sabihin na walang nagawa. That's too much. Okay. So, dito sa interview ni Tropang Bisaya, by the way, please subscribe kay Tropang Bisaya, isang masipag na DDS vlogger. Ang link ng kanyang channel ilagay ko sa ating description box. Paki-subscribe naman, napakasipag vlogger na ito. Okay. So, pag-alaman ko sa interview na ito is nakapagpatayo si PRRD. Maliban sa house and lot, may bypass road, kalsada, may hospital, basta marami siyang ginawa doon. Posible yung 6 years na walang nagawa. Meron at meron. Siguro kulang pa. So yung kakulangan, di dapat ituloy na lang ng administrasyong ito at hindi magandang pakinggan yung sabi walang nagawa ang dalawang administrasyon. Parang nagmamayabang itong administrasyong ito. So anyway, pakinggan natin ang buong interview ni Tropang Bisaya sa mga residente ng Tacloban. Linawin lang natin, ma'am. Lahat ba ng mga nakatira dito, ma'am, ay mga biktima ng Yolanda? Yes po, lahat po biktima ng Yolanda. Kasi hindi naman po pwede na magpunta dito na hindi po biktima ng Yolanda. Lahat po kami. Anong taon, ma'am, na-distribute ito sa Actually, ako, 2018 na ako nandito. 2018? Yes po. So, during Duterte admin? Yes po. Hindi ko na po. Ma'am, bukod sa pabahay, ma'am, after Yolanda,
sa Baguio, ano pa ba ang naitulong ni Tatay Digong sa mga biktima ng Yolanda? Marami po sir eh. Kasi nung naalala ko nung Yolanda, malaki namang truck ang nakapunta dito, yung mga dump truck. Nakalagay naman Davao. Yun lang ang ano namin na baka sa kanya yun. Kasi wala naman nakalagay doon Duterte. From the people of Davao. Pero nakita lang namin, yun lang ang iniisip ko nung nag-Yolanda, nabasa ko, Davao. So isip ko kay Duterte. Ma'am, may idea kayo, maliban sa pabahay na nagawa ni former President Rodrigo Duterte dito sa Tacloban, meron pa ba kayong alam na mga proyekto ng nakaraang administrasyon na nakikita ngayon o na papakinabangan ngayon ng mga kababayan ninyo? Yes po, yung road, bypass road. Opo. Kasi yan naman po ang project niya eh. Yun ang ano namin, kahit saan. Ay, itong bypass road, dati sa kanya talaga yun. Ano pa po? Hospital siya. Hospital na Yes po, yes. Oo, yung hospital. Anong pangalang hospital yun, ma'am? Yung AVRMC. Anong ano yun? Sa region yan eh. Pero parang wala ng R, AVMC na lang. Sige na lang. Eastern Ang import- Visayas. So sa madaling Eastern Visayas. May regional man dati. Regional. Pero ito na ngayon, Eastern Visayas, wala ng R, AVMC na lang. So yung hospital na yan ay pinagawa na Duterte yun. Duterte Sa kanya pa naman yan dati. So malinaw po na ang nakaraang administrasyon maraming nagawa dito sa Tacloban. Oo, sa ano lang, sa akin lang, mayroon naman din. Opo. Oo. Malinaw naman po na nakatulong naman po dito sa amin. So repasuhin na po natin yung mga nagawa ni former President Duterte, ma'am. Itong pabahay, bypass road, at saka yung hospital. Baka meron pang iba. Meron pa ma'am na hindi namin na... Oho. Wala po akong kasi dito sa pabahay, yun lang ang ano ko na. Marami pa siguro, pero hindi ko lang. Kalsada pa, bukod sa mga... Oo, ito dito yung yung kalsada dito sa Panorte. Ayun. Ayan, oo. Oo, sa kanya naman po yun. Gumanda po. Yung mga kalsada noon na hindi nadadaanan, napaayos ng Duterte. Yung tubig. Tubig din. Yes, tubig oo. din. Saan pa tubig? Tinutukoy niyo po. Prime water kasi ngayon eh. Oo, kaya sa kanya pa naman yun. Lord Duterte. Oo. Paano kami dito? Saan po pumapasok yung tubig ngayon ng sa mga bahay? Sa mga bahay na po. Doon sa proper, sa poblasyon. Hindi, dito sa dito sa norte. Lahat na. Lahat kami may mga na. Yung may mga kayang magbayad, nakapaano na. Meron naman silang, yung iba wala kasi dito. Okay. Pag tinatanong kasi namin yung mga taga-Tacloban, meron silang naitulong ni Tatay Digong na hindi talaga daw nila makakalimutan kahit anong mangyayari. Alam mo pa ba yun, ma'am? Ano po yung tulong ng Duterte after Yolanda na hindi daw talaga makalimutan ng mga taga-Tacloban? Yung sa amin naman, sa akin lang. Ang naitulong na hindi ko makakalimutan, hindi ko talaga makalimutan itong house and lot na pinamimigay kahit kailan. Kasi habang buhay at sa mga anak, sa apo, dala-dala namin lahat ito. Kahit kailan. Kaya hindi ito pwedeng makalimutan. Habang buhay din siyang na-feel namin yung ano niya sa amin, yung awa. Na-feel din namin. Kasi totoo naman na hindi naman sa na totoo naman talaga na malaking niya to sa amin. Tulong, house and lot. Yung iba naman, yung aftermath ng Yolanda, dahil mayor pa si Tatay Digong, pumunta lahat ng medical team. Yung mga rescue team, pumunta 911. Yung sinabi mo kanina na may mga relief goods na Ay, oo. Oo, yun yung pinakaunang nag-response, Mayor Duterte that time. Nakita mo rin yun, ma'am? Nakita ko, actually dati, kasi hindi pa ako masyadong sa Facebook. Nakita ko na lang yung niya na, naghingi siya na, parang nagmamakaawa na, maawa naman kayo, yung galit na galit siya doon. Yung galit na galit siya. Oo, nakaiyak din ako nung napanood ko siya na, tulungan niyo yung Tacloban, di ba kayo naawa? Anong nangyari para sa akin na tumulo daw yung luha niya nung nakita niya na lumubog ang Tacloban talaga. Totoo naman. Kasi nakita namin yung kasi ako wala akong cellphone, hindi ako nung nakita ko na lang sa huli na ganun siya kasi sir tumulong sa amin dati. Bakit ka naiyak, ma'am? Na-feel ko Sige ma'am, sige. Naramdaman ko kasi ang
na-feel ko na totoo siya para sa amin. Nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Hindi ko talaga makalimutan yun. Na kahit hindi siya taga rito, nung naging presidente siya, wala siyang tao, pinalampas, lahat tinulungan niya. Kaya ako natatouch doon sa ano niya. Sorry. Sige, okay lang ma'am. Sorry lang po. Kasi hindi naman sa talagang doon ako naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siyang ay na tinutulungan niya. Lahat kami. Actually ma'am, hindi lang ikaw yung natatats nun kasi halos lahat ng taga-Yolanda o taga-Tacloban ay yun ang hindi talaga makakalimutan. Yung biglang dumating yung isang Rodrigo Duterte kasama yung team ng 911. Nagre-rescue lahat ng mga patay ma'am, kasama yun. Oo nga eh. So, Ito talaga, nakita ko naman yung nila, yung truck na mga malalaki. naramdaman niyo po ang tunay na pagmamahal ng dating Pangulo. Yes po, doon ko po nakita, kaya na-touch ako kasi doon ko po na Samantalang hindi pa siya Pangulo nun. hindi pa po. Nung Yolanda, pumasok si Yolanda. Mayor pa lang siya noon ng Davao. Yes po. Naano ko talaga na may pagmamahal talaga siya sa bayan. Kaya mas lalo na nung naging presidente na siya. Yes po. Kaya nga, malaking tulong itong house unlock na Yun. pinigay niya sa amin. Kasi hindi lang sa akin, sa mga anak ko, sa mga apo pa rin. May kasama ka bang pamilya ma'am na biktima ng Yolanda? Napas lang? Kasi actually, mga kaibigan lang, wala naman akong pamilya dito eh. Ako lang kasi nandito sa Tacloban nung time na yun. Ma'am, ano po ang inyong meron kasing mga nagsasabi na si former President Rodrigo Roa Duterte ay wala umanong naitulong sa biktima ng Yolanda sa Tacloban. Actually, yung sa akin lang naman po, sinabi ko lang ng totoo. Mahirap naman po, din po ako magsinungaling na lahat kami dito na nandito natulungan ni President Duterte. Mahirap naman din po ako magsabi na hindi totoo, na sa totoo naman po, ay totoo naman po nakakatulong po. Ano po ang inyong mensahe sa mga taong nanguhusga kay Pangulong Duterte na wala daw natulong yan sa Yolanda? Siguro, nasabi nila yon kasi baka hindi sila natulungan dati, baka wala sila dito nung dati. Kaya nasabi nila yon. Pero kami na nandito nung time ni Yolanda at saka nung nangyari sa amin na ngayon na nabigyan kami, malaking tulong para sa amin. Kayo yung magpapatunay na Yes, maraming po. nagawa yung Rodrigo Yes. Duterte sa panahon ng termino niya. Ma'am, Yes, po. sa palagay niyo, yung mga nagsasabi na walang nagawa ang dating Presidenteng Duterte, hindi kaya paninira lang? Para sa akin, hindi naman po natin masabi kasi napaninira. Siguro, para part sa kanila, may sabi natin. Kasi ang sa akin lang, nagsabi lang ako ng totoo, na malaking naitulong sa amin. Maraming naitulong at malaking naitulong sa amin. Na hanggang ngayon Hanggang ngayon. pinakikinabangan. Yes po. I think mga nabigay yata ma'am na mga units, housing unit kung hindi ako nagkakamali, na-distribute ni Tatay Digong bago siya bumaba ay 205,000 housing unit. Siguro. Yun yung ganung karami to yung Dito na sa Tacloban, sa ha? Tacloban yun to, na-distribute yan 205,000 unit during Duterte admin. 85% ay na-deliver na ni Tatay Digong na rehabilitation dito sa Tacloban. Siguro po. Kasi dito sa amin, ang naano ko lang, dito sa amin sa North Hill, marami kami. So, ikaw na magtanong, Tol? Okay na talaga tol, wala na akong Yung